Magandang umaga mga kaibigan, another day, another chicken vlog. Sa kasalukuyan po, mag alas 7 ng umaga, tayo po ay nandito sa ating bubong at naglalagay po tayo ng sealant dito po sa bubong ng ating bahay, hindi po sa manukan, dahil nung malakas po ang ulan may mga parte pong natulo. Yan po ang view dito sa tatas-taasan ng aming bubong. Yan po, taas po to. Yan. At maganda po ang sikat ng araw ngayon, kaya nagmamadali po tayo dahil sobrang init sa paa, nakayapak lang po tayo. So yan po, mamaya po bababa tayo sa manukan, mag-aayos po tayo. Unahin ko po muna to. Yan mga kaibigan, matapos ang isang oras makababa na po tayo galing sa bubong at nandito po tayo ngayon sa ating manukan. Naglilinis po tayo, nagpapausok po tayo sa dami pong basura, sa daming mga patak na dahon. Yan po, nilinis po natin. Si dagol po ay atin muna po ulit, makikita nyo. Yan, yan po, oh, nagaano tayo ng mga bali-baling mga sanga-sanga. Maglilinis pa rin po tayo ng mga kulungan. Yan. Nandito na po yung ating isang Rhode Island. Yan, yung ating roe na molting pa rin, naubos na yung kanyang balahibo sa puwet. Tapos si Mocha nandito, nilipat natin, hindi naman siya kumain dahil ngayon po ulit siya naka sa malawak na kulungan. Mocha, okay ka dito. Psst. Tapos yun po, kita nyo, sina Pipay inilipat po natin dito dahil tapos na po yung paglilimlim ng ating si Whitey. Yan po, natuwa po sila doon sa buhanginan. Yan, so yan po, tingnan nyo kung gaano kakintab ang balahibo ni ano, ni Mocha. So napatigil po yung ating gawa dito for now. Tatapusin na po natin yan mamaya tanghali dahil naubusan po tayo ng net. Umorder pa po ulit tayo dahil ang order lang po natin ay bali 7 meters. Kulang po pala yun, kaya mga 2 or 3 days pa ulit bago dumating yung ating isang in order. Maglilinis muna po tayo dito sa manukan. Yan. Mga basa, puro bubog yung ano, lumalabas. Nahukay ng nahukay dahil ng ano, ng lakas ng baha. Oh, bubog. Ito, bubog pa. Yan, puro ganito po ang nahuhukay dito dahil basurahan to dati. Mga yan, mga plastic. Ito nyo, plastic ganito. Yung mga basag na pinggan, makikita nyo, madami pang bubog. Unti-unti na nating nalilinis yung ating manukan at yan, maganda naman ang panahon ngayon. Buti na lang hukay na hukay, oh, kabasan yung mga graba, dati nakabaon yan sa lupa. Kailangan pa nating i-check yung mga kulungan dahil halos isang linggo. Yan, kailangan natin uling gamitan ng ag-agan para matanggal yung mga ipot, mga balahibo. Dito kina Chiki, tapos sila, hindi naman sila masyadong makalat pero kailangan pa din natin linisan. Dito yan, dami ng mga ipot, oh. Kailangan natin yan mamayang linisin. Dito medyo okay naman. Dito sa ating dalawa yan, medyo makalat, kailangan natin yan linisan mamaya. Oh, yan, itong parte ito medyo malinis na. Maglalagay tayo dito ng isa natin uling manok
para makahinga-hinga naman sila ng ayos. Ito kailangan pa nating walisan. Yan. Tapos itong ating mga upgraded native, ito sa pinag-alisan ni na Pipay, kailangan pa natin uling pag-agan, linisan, dahil medyo nabasa yung kanilang buhangin. Para hindi tumigas, kailangan natin yung padaanan uli ng ating zipper. Dito, yan, makikita nyo dito, ito yung pinag-alisan ni na Pipay, medyo yan tuyo. Kailangan natin yung walisan again para hindi pa mahaya ng bakterya. Ito naman sa ating mga Brahma, yan, medyo basa-basa pa din. Dito naman sa ating tatlo, ito naman, ito yung hindi masyadong naanuhan pero yan, hindi pa kailangan ito. Yan. Yung ating mga hen ay halos 30% na lang yung nangingitlog dahil nga sa sama ng panahon, pero once na gumanda uli yung panahon, makaka-recover na po uli yung mga yan. Oo. Nagtatanim nga po pala tayo ng salay dito sa paligid dahil madami po tayong tanim dati dito, kaso naubos, kinain ng mga dating nakaligaw na manok, tapos dumaan ng summer na tuyo, kaya panibagong tanim na naman. So yan muna, at update ko ulit kayo mamaya. Nga pala mga kaibigan, yan, nilinis po natin to. Medyo natagalan, doble ng oras na kinakailangan dahil basa po yung buhangin, kaya abot po tayo ng mga 20 minuto siguro. Kung normal po yung kung tuyo, mabilis, siguro mga maximum 10 minutes or 7 minutes, ayos na po yan. Ito pong ating mga Brahma na hens. Ito po, yung tatlo na yan po ay 5 months and 17 days exactly, dahil sila po ay March 4. Ito naman po ating hen na nagsimula na po mag-lay ng egg. Ito po, patatlo na po niyang egg ay 6 months and 80 days. Ito po yung itlog niya, ang liit po. Patatlo na po niya itong itlog. Nagsimula po siyang umitlog ng huling araw ng lakas ng ulan. Ito po, consistent naman po, sunod-sunod yung kanyang itlog. Ito po siya, bilog na bilog. Nakita nyo, yan po, bilog na bilog po siya. So yung ating isa pang hen, tapos ito pa yung dalawa. Yan. Wala na siyang mga itlog, maliit pa, hindi pa to pwede dahil babago pala nag-open yung kanyang may labasan ng itlog, kaya matatagalan pa bago to lumaki. Ganito lang po siya, liit pa. Normally mga ganito yung kalaki. Yan, tignan nyo naman, ang liit. So hindi rin naman natin siya i-breed, kaya pabayaan na lang po natin siyang umitlog. Pang ulam na lang muna natin. Busog na busog po sila kahit tanghali na po tapat, dahil napadami po yung ating binigay kanina. Ayan po, cute nila. Kukuk 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 kukuk. Hindi pa po natin ito malilinisan dahil wala po tayong paglilipatan sa kanila. Hindi naman po natin pwedeng linisan, nandyan sila dahil magkakagulo sila. Mahirap din pong linisin yun. Dito naman, ito naman okay pa dahil hindi naman to masyado na anuhan ng baha tsaka ng ulan, hindi masyado napasok. Ayan nyo, tuyo pa, kaya madali lang linisin yan.
Ito nga pula yung isa nating hen na anak ni Makoy sa mga native. Lagi po siya nakahiwalay dito. Hindi pa po siya marunong sumama dun sa iba. Dito pa rin po siya tumutulog. Yan. Kita nyo po ito, si Choco. Hanggang ngayon po naglilimlim pa rin siya. Nasa 25 to 26 days na po siyang ganyan. Simula po nung inalis po natin siya doon sa paglilimlim, pinaltan po natin siya ni Whitey dahil binasag nga niya yung 3 itlog. Hanggang ngayon po diretso pa rin po yung kanyang pagiging broody. Hinahayaan ko na lang po dahil hindi naman po siya nagpapabaya sa pagkain. Lagi pa rin po siyang bumababa dahil alam naman niya na yung itlog na nililimliman niya overdue na po yun dahil plastic naman po yun. Or pagka po may time tayo at may pwesto tayo dun sa ating mga tangkal, ay ilalagay po natin siya dun para matapos na yung kanyang pagiging broody. Yan po, meron pa rin po tayo ditong linisin, hindi pa rin po tayo tapos. At ito naman po ang isusunod natin na linisin. Ito po, yan, medyo madumi na. Meron naman tayo ditong scratch pen na ready, kaya wala pong problema dito sa ating mga alaga. Bali putol-putol po yung ating video dahil kanina po ay naalala ko ay paliliguan ko po yung ating 4 na aso dahil gumanda po yung panahon, kaya naputol po yung ating video. At ngayon pong tanghali na lang po ulit tayo nakapag tuloy. Na po, 1:30 na. So yan po. Napakaganda po talaga pagka mainit, madaling kumilos, tapos maaliwalas sa pakiramdam. Hindi po katulad pag umuulan, kailangan may bota, may raincoat, tapos lagi pa rin pong basa, maputik, mahirap pong gumalaw. At least sa ganito po wala po tayong problema. Ayan, tsaka matutuyo din po yung lupa dahil namamaho po yung lupa pagka matagal na laging basa, tapos nahaluan ng ipot ng manok, kaya kailangan din po niyang matuyo para hindi din po pamahaya ng bakterya masyado. So yun po muna ang ating update for today. Maraming salamat po at ingat po kayong lahat. Lagi po tayo magdasal, tumawag sa Diyos, at have a blessed day. Keep safe everyone. Salamat po.